araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Ang Super Typhoon Dolphin ay patuloy na lumalakas sa karagatang Pasipiko. Bagamat mananatiling mababa ang posibilidad na direktang tumama ito sa bansang Pilipinas, bakit sinasabi ng mga weather model na maaari pa rin itong baguhin ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa? At posible bang mas lumakas ang habagat? Aling mga lugar ang dapat nang maghanda sa malalakas na pag-ulan at ano ang pinakabagong sitwasyon ng dalawang low pressure area na kasalukuyang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Alamin natin ang kumpletong detalye dito sa ating ulat. Para lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, habang patuloy na lumalakas ang Typhoon Dolphin sa karagatang Pasipiko, dalawang low pressure area naman ang kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa. Isa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at isa pa sa labas ng ating nasasakupan. Bagamat nananatiling mababa ang posibilidad ng direktang pagtama nito ng Typhoon Dolphin sa Pilipinas, hindi ibig sabihin nito ay wala nang magiging epekto ito sa ating bansa. Sa katunayan, isa ito sa mga sitwasyon na madalas nating nararanasan tuwing panahon ng habagat, kung saan kahit malayo ang bagyo, maari nitong higupin ang hanging habagat at magdadala ng mas malawak na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mga kababayan, ang Typhoon Dolphin ay patuloy na lumalakas at ngayon ay isa na ngang Category 4 Typhoon. Taglay na nito ang malakas na hangin o maximum sustained wind na 223 km kada oras. Isang antas na mas maituturing na napakalakas at may kakayahang magdulot ng matinding pinsala kung ito'y tatama sa kalupaan. Ayon sa pinakahuling forecast guidance mula sa ECMWF at Japan Meteorological Agency o JMA, bahagyang lumihis patimog ang forecast track nito kumpara sa mga naunang simulation. Gayunpaman nananatili ang pagkakapareho ng kanilang pagtataya na mananatili itong malayo sa silangan ng bansa at walang inaasahang direktang landfall sa ating bansa. Isa itong magandang balita para sa bansang Pilipinas. Bukod sa Typhoon Dolphin, dalawa rin ang low pressure area na kasalukuyang sinusubaybayan na ngayon ng Pag-asa. Ang unang low pressure area na tinatawag nating LPA07E ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang nagdadala ng maulan na panahon sa lugar ng Luzon at Visayas. Sa ngayon, ito ay hindi inaasahang maging isang tropical depression sa loob ng susunod ng 24 oras. Samantala, ang ikalawang low pressure area naman na tinatawag nating LPA07F na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility ay mababa rin ang posibilidad na maging isang bagyo sa parehong panahon. Bagamat hindi pa sila inaasahang lumakas bilang isang tropical cyclone, maari pa rin silang magsilbing pagmumulan ng pag-ulan lalo na kapag sumabay pa at umiral na ang easterlies at ang pinalakas na hanging habagat. Sa madaling salita, hindi lamang ang mismong bagyo ang ating binabantayan sa ngayon, kundi maging ang iba pang weather system na maaring magsama-sama at magpalawak ng epekto ng masamang panahon at pag-uulan sa buong bansa. Mga kababayan, isa ngayon sa pinakamahalagang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa ay ang habagat. Bagamat hindi direktang tatama ang Typhoon Dolphin sa bansang Pilipinas, inaasahang magsisilbi itong panghila ng southwest monsoon. Kapag nangyari ito, mas maraming moisture ang maaring pumasok mula sa West Philippine Sea. Ito ang maaring magdulot ng mas madalas na mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kasabay nito, ang isang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagbibigay rin ng dagdag na instability sa ating atmosphere. Kapag nagsama ang epekto ng low pressure area at mainit na hangin, mataas na humidity at habagat, mas tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng mga thunderstorm na maaring magdala ng malalakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya kahit walang direktang bagyo sa ating bansa, mga kababayan, hindi pa rin dapat maging kampante tayo. Samantala, narito ang pinakamahalagang dapat nating bantayan sa mga susunod na araw. Una, ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang siyang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Ikalawa, bagamat nananatiling malayo ang Category 4 Typhoon Dolphin
na nagsisimula na itong palakasin ang southwest monsoon o habagat. At ang ikatlo, batay sa kasalukuyang pagkakasundo ng mga pangunahing weather models gaya ng ECMWF at Japan Meteorological Agency, mababa pa rin ang posibilidad na direktang pumasok o tumama ang bagyong Dolphin o Super Typhoon Dolphin sa ating bansa. Gayunpaman, hindi nangangahulugan iyon na wala itong magiging epekto dito sa ating bansa. Sa ganitong sitwasyon, mas madalas na ang pinakamalaking epekto ng isang malakas na bagyo ay hindi ang mismong mata nito, kundi ang malawak na sirkulasyon nito na maaring magpalakas ng habagat at magdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya habang papalapit tayo sa unang bahagi ng linggo ng Agosto, tumataas ang posibilidad ng mas madalas na pag-ulan sa Western Luzon at Western Visayas. Patuloy nating babantayan kung magkakaroon pa ng pagbabago sa direksyon o lakas ng Super Typhoon Dolphin at kung paano ito maapektuhan ang ating panahon sa mga susunod na araw. Dahil sa low pressure area, inaasahan ang maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Sa lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Sa mga lugar na ito, may posibilidad ng katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng localized flooding at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Samantala, ang natitirang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas din ng maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil naman sa easterlies. Ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon naman ay makakaranas ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm. Habang ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa ay mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. Mga kababayan, kung ating pagsasamahin ang galaw ng dalawang weather system, ngayon makikita nating magkaiba ang kanilang papel. Ang low pressure area ang direktang dahilan ng pag-ulan sa silangan ng ating bansa. Samantala ang Typhoon Dolphin naman ay posibleng maging dahilan naman ng muling paglakas ng habagat sa mga darating na araw. Sa ngayon ay hindi pa ramdam ang buong epekto nito. Ngunit habang lumalakas ang bagyo sa Pacific Ocean, unti-unti rin nating babantayan kung magsisimula ng lumawak ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang isa sa pinakamahalagang development na dapat nating bantayan ngayong linggo. At dako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kababayan, may pagkakataon sa buhay na parang dumarating ang mga unos ng sunod-sunod, tulad ng mga bagyo na hindi natin kayang pigilan. Mayroon ding mga pagsubok na lampas sa ating kakayahan, ngunit ipinapaalala sa atin ng Exodus chapter 14 verse 14 na hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. Nang harapin ng mga Israelita ang dagat na pula at ang hukbo ng Ehipto, wala silang nakitang paraan upang makaligtas, ngunit doon ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay magtiwala at sumunod. Ganun din sa ating buhay, maaring hindi agad mawala ang problema, ngunit ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin ito nakikita. Habang ginagawa natin ang ating responsibilidad at naghahanda sa anumang darating, ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Siya ang ating tagapagtanggol at hindi niya tayo pababayaan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.